Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Rollback sa presyo ng diesel at gasolina, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Cedric Lee dinala na sa New Bilibid Prison. Posibleng adjustment sa mall hours, posibleng imungkahi sa susunod na Metro Manila Council meeting. At 39 na tao patay sa matinding pagbaha sa southern Brazil. Una sa ating mga balita. Magandang balita para sa lahat ng mga motorista. May panibagong rollback sa presyo ng langis ang nagbabadyang ipatupad sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng ilang oil company, maaaring bumaba ng 70 hanggang 90 centavos per liter ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 50 hanggang 70 centavos naman per liter na bawas ang inaasahan sa presyo ng gasolina. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, May 7. Plano ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na mapag-usapan sa susunod na Metro Manila Council meeting ang panukalang adjustment sa mall hours. Ito ay sa layuning maibsan ang matinding traffic sa Metro Manila. Sa isang panayam, sinabi ni Mayor Zamora na kanya itong tatalakayin sa susunod na pagpupulong ng Metro Manila Mayors gaya na lamang ng adjustment na ipinatutupad tuwing holiday season. Nauna nang nagpatupad ng adjustment sa working hours ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa layuning mabawasan ang matinding traffic. Mula sa dating 8 a.m. hanggang 5 p.m. na pasok sa mga opisina ng LGU, inilipat na ito sa 7 a.m. to 4 p.m. upang makabawas sa bulto ng mga taong pumapasok at lumalabas tuwing rush hour. Ibinebenta na lang sa halagang 40,000 pesos ang isang unit ng tradisyonal na jeep sa Maynila kahit umaandar pa ito. Ayon sa may-ari ng katayan ng mga sasakyan, ipinapakatay na ng mga operator ang kanilang mga lumang jeep na hindi umabot sa consolidation kaysa mahuli sa kalsada. Ito ang balita ni JP Nunez. Oo, umaandar naman talaga lahat yan. Umaandar lahat yan. Kahit umaandar pa at pwede pa namang ipamasada, nagdedesisyon na ang mga operator na ipakatay na lang ang kanilang mga lumang tradisyonal na jeep sa Maynila. Ayon sa may-ari ng junk shop na si Marcos Rivera, aabot ng nasa 40,000 pesos ang isang unit ng jeep na kanilang binibili, depende kung maganda pa ang makina. Kapag luma naman, nasa 25,000 pesos na lamang ang halaga nito. Yung bakal, dinadala ko sa Tunawan, umabot din ng 40 dahil yung gaya ng iba, bago yung makinang kinabit. Dinatna ng UNTV ang 3 jeep na kinakatay na sa kanyang shop. Hindi daw ito umabot sa consolidation, kaya nagdesisyon ang mga operator na ibenta na lang ng 4 kilo ang mga bakal. Kaysa naman kunin ng LTFRB, LTO, ganun, yung mga nagpapatupad dahil ano na talaga, hindi na tinanggap, hindi na nakarehistro yan. Kumbaga kulurum, mas malaki pa ang multa, kulang pa yung jeep nila sa multa. Noong December 2023 deadline ng franchise consolidation, umaabot na din sa 10 jeep ang kanilang kinakatay kada araw. Ang iba dito galing sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, gaya ng Camanava area, Pasig at Taguig, at meron ding galing sa mga probinsya. Noong April 30 natapos na ang deadline ng franchise consolidation. Ang mga tradisyonal na jeep na hindi umabot sa deadline ay meron na lang 2 linggo para makapamasada. Pagkatapos nito ay ituturing na silang mga colorum vehicle at pwede nang ma-impound kapag nahuli sa kalsada. Sa isang panayam, sinabi ni Department of Transportation Undersecretary Andy Ortega na bibilhin nila ang mga lumang jeepney na hindi nagpa-consolidate. Plano ng ahensya na bayaran ng mas mataas na halaga ang mga tradisyonal na jeep kumpara sa halaga na pwedeng ibayad ng mga junk shop. JP Nunez, UNTV, News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Land Transportation Office o LTO ukol sa modus operandi ng mga online scammer na bumibiktima ng mga motorista sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga peking notice of violation. Sa isang pahayag, nilinaw ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na matagal nang hindi nagpapadala ng violation notice sa mga motorista ang kanilang ahensya at ang sino mang magsasabing galing ito sa kanila ay hindi dapat paniwalaan. Tiniyak naman ng LTO na nakikipagtulungan na sila sa Philippine National Police at iba pang mga ahensya ng gobyerno na makatutulong para matugis ang mga nasa likod ng panloloko na gumagamit sa pangalan ng kanilang organisasyon. Naabisuhan na rin nila ang kanilang payment partners para maingatan ang mga motorista at mapaigting ang seguridad sa gitna ng nasabing scam. 30 mga lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng danger level ng heat index ngayong araw. Batay sa forecast ng Pag-asa, maaaring makaranas ng 47 degrees Celsius na heat index ngayong araw ang Dagupan City, Pangasinan, 46 degrees sa Apari, Cagayan, 45 degrees sa Lawag City, Ilocos Norte, habang 44 degrees Celsius na heat index naman ang posibleng maramdaman sa Bacnotan, La Union, Iba, Zambales, Puerto Princesa City, Palawan, Virac, Catanduanes at Pili, Camarines Sur. Samantala, 43 degrees Celsius naman sa Batac, Ilocos Norte, Tuguegarao City, Cagayan, Aborlan, Palawan, La Carlota, Negros Occidental, Catarman, Northern Samar at Butuan City, Agusan del Norte. 42 degrees naman sa Naiya, Pasay City, Sinait, Ilocos Sur, Etxague, Isabela, Abukay, Bataan, Subic Bay, Olongapo City, Tanawan, Batangas, Infanta, Quezon, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan, Masbate City, Rojas City, Capiz, Dumaguete City, Negros Oriental, Borongan at Giwan, Eastern Samar, gayon din sa Zamboanga City at General Santos City sa South Cotabato. Ang lahat ay pinapayuhan na gawin ng ibayong pag-iingat upang makaiwas sa mga sakit na maaaring dulot ng matinding init ng panahon. Mayroon pang sapat na supply ng bigas ang Pilipinas kahit na nakararanas tayo ng matinding init at maraming taniman ang natutuyo na dulot ng El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura. Kaya naman wala pang nakikitang dahilan ang Department of Agriculture na magpatupad ng price freeze sa bigas sa buong bansa. Ito ang balita ni Nel Mariboho. At kanya-kanya, yung mga apektadong lugar na to ay nagkaroon na ng declaration ng state of emergency. So kung idadama yung buong bansa na hindi naman apektado ng El Nino, baka magkaroon ng problema doon sa ibang area. Hindi pa kinakailangang magdeklara ng state of emergency sa buong bansa upang makontrol ang presyo ng bigas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, maaaring magdulot pa ng problema sa ibang lugar na hindi naman apektado ng El Nino ang iminumungkahing price freeze. Sa ngayon, ayon sa DA official, wala pang nakikitang kakapusan sa supply ng bigas sa bansa. Tinatarget na makapag-ani ngayong taon ng 20.48 million metric tons ng palay. Ayon kay ASEC de Mesa, mayroon pang buffer stock na 300,000 metric tons na ma-harvest pagdating ng tag-ulan. Bukod pa ito sa 1.6 million metric tons ng importasyon ng bigas noong Abril. Suportado rin ng DA ang isinusulong na pagrepaso sa rice tarification law at maibalik ang kapangyarihan sa National Food Authority na makapagbenta ng murang bigas. Importante kasi na magkaroon din ng intervention, lalo na kung talagang masyadong mahal. Under Section 10 ng Price Act ay kayang gawin yon, hindi ng NFA kung hindi ng kagawaran. Sa huling datos ng Task Force El Nino, aabot na sa 131 na lugar ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino. Karamihan sa malubhang naapektuhan nito ay mula sa Mindanao region. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inihayag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na umabot na sa 121.6 million pesos ang halaga ng ayuda na naihanda para sa mga pamilyang naapektuhan ng pag-iral ng El Nino phenomenon sa bansa.
Ayon sa kagawaran, as of May 3, mayroon ng 737,900 na mga pamilya o mahigit 3 milyong individual mula sa 13 rehiyon sa bansa ang nawala ng kabuhayan o naapektuhan ang pinagkakakitaan. Sinabi naman ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na nakapamahagi na sila ng family food packs sa mga ito na umabot na sa 101 million pesos. Katuwang ng kagawaran ng mga local government unit at partners nito sa pamahagi ng tulong. Tiniyak naman ng DSWD na patuloy ang kanilang paghahanda ng mga supply na nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos para makasuporta sa pangailangan ng apektadong individual o sa mga posibleng dumating na emergency. Hindi pangkaraniwang matinding init ang nagtulak sa mataas na demand na kuryente at nalampasan ang inaasahang peak para sa buong panahon ng tag-init. Ngunit kahit sinuspinde ng ERC ang Wholesale Electricity Spot Market o WESM dahil sa sunod-sunod na red alert sa Luzon at Visayas Grid simula noong April 16, posibleng makakita pa rin ng pagtaas sa singil sa kuryente ang mga consumer sa darating na electric bill. Ito ang balita ni Jed Neresina. Maaaring makakuha ng mas mataas na bayarin sa kuryente ang mga consumer sa susunod na due date bunsod ng mga ipinatupad na red at yellow alerts sa gitna ng kamakailang power shortages. Paliwanag ng Energy Regulatory Commission, hindi pa kasama ang buwan ng Abril sa ipinasuspende nilang pagbili ng power supply sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Nangangahulugan ito na ang mga pagtaas sa binabayaran sa Luzon at Visayas grids ay makikita na sa mga bayarin ng mga customers sa Abril. So, tataas po, especially kung halimbawa ang nakasanayan mo, pag tiningnan mo yung bill ng kuryente mo, yung multiplier ng kilowatt hour doon, halimbawa 5 piso lang, tataas po yan ng piso kasi magkakaroon ng 6 pesos na secondary price cap. Kung hindi nga nangontrata yung distribution utility. So, merong pagtaas. Gayunman, hindi nasabi ni ERC Chairperson Mona Lisa Di Malanta ang eksaktong halaga ng madaragdag sa bayarin ng kuryente dahil ito ay depende sa kung magkano ang kuryente na nakuha ng isang utility o kooperatiba mula sa spot market. Hindi pa lang natin ma-estimate ngayon kung gaano kataas kasi po iba-iba yung presyo ng ating 141 distribution utilities in the country. Ang kailangan, ang babantayan nga yung pagtaas ng mga meron tayong mga utilities na fully exposed to WESM, 100%. Sinabi ni Di Malanta na maaaring magsimula ng makipag-usap ang mga power distributors sa kani-kanilang mga supplier upang hindi gawing isang bayaran ang pababayad ng mga singil sa kuryente. Ito ay upang maiwasan din ang bill shock. Yun yung talagang umaapila kami. Huwag niyo pong gawin ito sa sarili niyo. Huwag niyo pong gawin ito sa mga consumers niyo. Trabaho ninyong mangontrata para hindi kayo exposed sa ganitong taas ng kuryente. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang ilang kongresista na ang 1.7 trillion pesos na halaga ng pamumuhunan sa Pilipinas noong nakalipas na taon ay nagpapatunay ng mas mainam na business confidence sa bansa. Sapat na nila ito upang patahimikin ang mga kritiko sa pagbiyahe sa labas ng bansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa nila, makasaysayan ng imbitasyon sa Pilipinas sa trilateral meeting kasama ang Estados Unidos at Japan. Gayon din ang World Economic Forum sa Davos, Switzerland. So that really goes to show how much of an economic superstar the Philippines is becoming in the international community. All of the big businessmen, all the heads of state want to have like one-on-one meetings with our president, with our speaker. So that's how well respected we're becoming. Nandito pa lang tayo sa first 2 years ng ating administration, and I strongly believe that in the next few years we will continue to reap more of these benefits from all these foreign trips and pledges from all our foreign investors. Siguro isang paraan ito ng presidente para ipamuka sa kanyang mga bashers na ito ang produkto ng kanyang pagbabiyahe. At hindi lang ito
simpleng pagpapahinga at nagtatrabaho talaga ang ating pamahalaan. Ayon kay PBBM, nasa 1.7 trillion pesos na halaga ng investments ang inaprubahan ng investment promotion agencies noong 2023 at inaasahang nagbunga ng 108,000 na mga trabaho. Isinusulong ngayon sa Senado ang panukalang dagdagan ng 46% ang minimum wage ng nasa 1.9 milyon na mga kawani ng pamahalaan kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-review ang daily wage hike. Batay sa Senate Bill 2611 o ang Proposed Salary Standardization Law, nagkaroon o magkakaroon ng 4 na tranche ang ibibigay na taas sahod sa kabuuan. Sa oras na maisabatas, kasama sa makatatanggap nito ang government workers, kabilang na ang mga guro, mga kawani sa lokal na pamahalaan na mayroong buwanang honoraria at maging ang mga nurse. Hindi naman sakop ng Senate bill ang mga personnel sa ilalim ng job order, kontrata o consultancy, mga hindi kabilang sa covered ng GOCC Governance Act of 2011, pati na ang mga militar at unipormadong tauhan. Walang kinikilalang anumang kasunduan sa China ang Pilipinas kaugnay ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, itinuturing na invalid o walang bisa ng Marcos administration ang anumang komunikasyon na taliwas sa nakasaad sa 2016 arbitral ruling at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Binigyang diin muli ni Commodore Tariela na hindi dapat magpadala o magpalinlang ang taong bayan sa mga katahang-isip na istorya ng China na naglalayon lamang na lituhin o ilihis ang issue ng kanilang ginagawang panggigipit at harassment sa mga teritoryo ng Pilipinas. Patuloy anyang ipapakita ng pamahalaan sa buong mundo ang walang basehang pambubuli ng China sa Pilipinas gamit ang kanilang mga naglalakihang barko na dinala sa karagatang sakop ng bansa. Huwebes, May 2, naglabas ang China ng pahayag na nagsasabing mayroon umano silang temporary special arrangement noong 2016 sa mga Pilipinong mangingisda at iba pang grupo sa Scarborough Shoal kung saan pinapayagan ang maliliit na bangka na makapangisda sa ilang lugar liban sa bahagi ng Wangyan Dao. Patuloy ang usapin tungkol sa agawan ng teritoryo sa pagitan ng ating bansa at ng China. Ngunit ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, spokesperson on the West Philippine Sea ng Philippine Navy, may mas dapat pagtuunan ng pansin kaysa sa umano'y gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas. Ito ang balita ni Jed Neresina. Dapat patayin natin ang kwento na yan. Hindi yung tao, yung kwento. Hindi na dapat pag-aksayahan pa ng oras ngayon ang usapin kung meron o wala bang gentleman's agreement na nabuo sa pagitan ng China at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, spokesperson on the West Philippine Sea ng Philippine Navy, nililihis lang nito ang tunay na issue sa patuloy na panggigipit at hindi makatarungang pag-angkin ng China sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. Tinawag din niya itong Marites Warfare kung saan lumilikha ng diskusyon sa pagitan ng mga Pilipino para mawala ang usapin kaugnay sa territorial disputes. I call this Marites Warfare. Magpakawala ng kwento na tayo mismo magdiskusyon, mag-away-away, and we will get sidetracked. Let's go to the issue. Aniya, dapat itong isantabi at mas pagtuunan ng pansin kung ano ang kasalukuyang ginagawa ng China sa ating teritoryo. We have to understand the mindset of China, how they operate. All the false narratives that are designed to create dissent within the Philippines, dapat huwag natin patulan yan. Dagdag ni Trinidad na hindi dapat kalimutan ang tunay na issue kung saan pumasok ang China sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ at gumawa ng artificial islands na kanila ring tinayuan ng military installations. Kasama na rin ang water cannon issue kamakailan lang. The real issue is what I mentioned, what China has done in our exclusive economic zone. Samantala, sinabi ni Commodore Trinidad na tuloy-tuloy ang kanilang pag-iensayo upang mas mapalakas pa ang kanilang hanay. Kumparaan niya mga nakaraang balikatan exercises, pinaigting rin nila ngayon ang external defense ng ating bansa.
we are increasing our capabilities for external defense. Compared to previous balikatans na ang focus was on, let's say, terrorism, internal security operations, HADR. Ngayon, we are now looking at the external environment. Mayroon na rin tayong mga bagong mga gamit na pangdepensa sa teritoryo ng bansa, gaya ng mga missiles at artillery. Sa kabila ng tumitinding harassment ng China ay mananatili aniya ang mapayapa at responsableng pagkilos sa pagtataguyod ng soberanya ng bansa sa ating mga exclusive economic zone bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ang Department of Foreign Affairs sa publiko na wag nang pag-usapan pa ang issue ng Gentleman's Agreement kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, ang dapat na malaman ng publiko ay ang tungkol sa mga iligal na aktibidad ng China na ginagawa nito sa West Philippine Sea. Dahilan para mapagkaitan ng karapatan ang mga Pilipinong mangingisda sa teritoryong pagmamay-ari ng Pilipinas. Naniniwala ang DFA na walang presidente ang gagawa ng anumang kasunduan sa ibang bansa na labag sa saligang batas. The key issue here is China is actually illegally in our EEZ is undertaking dangerous actions, aggressive actions against our vessels, depriving our fisher folks of the right to fish in our waters. Naglabas ng babala ang Philippine Space Agency kaugnay ng posibleng pagbagsak ng mga debris mula sa rocket launch ng China kahapon May 3. Base sa inilabas na advisory ng PhilSA, inaasahang mahuhulog sa mga drop zone na 123 nautical miles ang layo sa Bajo de Masinloc at 55 nautical miles mula Panay Island, Catanduanes. Bagamat hindi inaasahang mahuhulog sa lupa o mga kabahayan, ang mga bumabagsak na mga debris ay nagdudulot ng panganib at potensyal na panganib sa mga barko, sasakyang panghimpapawid, bangkang pangisda at iba pang sasakyang pandagat na dadaan sa drop zone. Ang detalye ng rocket drop ay ipinaalam na sa pamamagitan ng Notice to Airmen o NOTAM warning. Itutuloy na ng House Committee on Ethics and Privileges ang investigasyon kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez dahil umano sa disorderly conduct. Iginiit naman ng Vice Chairperson ng komite na si Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon na hindi pamumulitika ang pagtugon ng panel sa reklamo laban sa mambabatas. Ito ang balita. Gusto ko lang po linawin that this complaint started because a case was filed against him. So the Committee on Ethics has to act on the complaint filed. So wala akong politika ho dito. Nagkaisa ang mga miyembro ng House Committee on Ethics and Privileges na tugunan ang reklamong inihain ni Tagum City Mayor Ray Uy laban kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Bunsod ito ng umano'y paglabag sa Code of Conduct ng House of Representatives at violation of the Revised Penal Code. Ayon kay Ethics Committee Vice Chairperson at Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon, natukoy ng mga miyembro ng komite na sapat ang nilalaman ng hinaing upang aksyonan. Binubuo ng 3 punto ang inihaing reklamo sa panel laban kay Alvarez. Una ay ang mga pagliban nito sa mga pagdinig ng House Committees at plenary session. Gayon din ang umano'y paninirang puri sa mga kapwa-opisyal ng pamahalaan sa Davao del Norte. At ang pangatlo ay ang seditious remarks nito, partikular na sa isang rally sa Tagum City, Davao del Norte, kung saan hinikayat ang Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa anyay pag-handle nito ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Itinanggi ni Representative Bongalon na pamumulitika ang tugon ng House panel, lalo na't kilalang kaalyado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Congressman Alvarez. Well, basically yesterday we had the initial consideration of the complaint, and the result is that the committee unanimously found that the complaint is sufficient in form and content. Handa namang sumunod sa desisyon ng House Ethics Committee si Congressman Alvarez.
Hindi pa tiyak ang House Committee on Ethics and Privileges kung madedesisyonan nila ang reklamo bago ang Sine Die adjournment ng Kamara sa May 24. Oras namang matanggap ni Congressman Alvarez ang inihaing reklamo laban sa kanya. May 10 araw ito upang sagutin ang mga aligasyon. Pagkatapos nito, saka pa lamang matatalakay ng komite ang merito ng kaso, oras na matanggap nila ang sagot ng kongresista. So, this will serve as a reminder, to us that we have to act appropriately, in public with respect to our actions, utterances, speeches, because again, freedom of speech is not absolute. So basically, this will serve as a reminder that as public officials, we have to behave properly, especially in public. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng hindi na payagan ng Commission on Elections o COMELEC ang kaugaliang substitution ng ilang mga kumakandidato sa eleksyon pagkatapos ng Certificate of Candidacy o COC filing. Sinabi kahapon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ang nararapat lamang na payagan sa substitution ay ang mga kandidatong nahadlangan sa pagtakbo dahil sa kamatayan o disqualification. Binigyang diin din ni Chairman Garcia na kailangan sa mga kandidato na maghain ng COC ng personal kung sila mismo ang tatakbo at wag nang gumamit ng sinumang individual para maging front sa kanyang pagtakbo. Naniniwala rin ang opisyal na posibleng maipatupad ang kanyang isusulong na panukala sa COMELEC Anbang dahil wala namang sinasabi sa batas na pwede o hindi payagan o hindi pwedeng payagan ang substitution matapos ang filing ng candidacy. Nailipat na kagabi mula sa NBI Detention Facility patungong New Bilibid Prison ang negosyanteng si Cedric Lee. Pasado alas 8 ng gabi nang ibiyahe na ito sa Muntinlupa matapos bumaba ang blood pressure. Pagdating sa NBP, idiniretso siya sa reception at diagnostic center kung saan mananatili muna siya sa isang quarantine facility. Ayon sa NBP, 60 araw maglalagi si Lee sa RDC kung saan sasailalim pa ito sa classification upang mabatid kung sa minimum, medium o maximum facility siya ikukulong. Idineklarang biggest illegal drug haul sa kasaysayan ng Region 9 ang pagkakasamsam ng nasa 145.5 million pesos ng hinihinalang shabu sa isinagawang anti-illegal drug operations sa Barangay Mampang sa Zamboanga City noong May 2. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang nakumpiskang illegal substance ay may timbang na umabot sa mahigit 21 kilo. 4 na individual naman ang naaresto sa nasabing operasyon. Nakumpiska rin sa mga ito ang isang kalibre 45 na baril, magazine at mga bala. Naharap ngayon ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10691 o ang illegal possession of firearms and explosives. Isa sa iniinda ng kababaihan buwan-buwan ang menstruation. Ngunit may mga hindi normal na pagreregla na tumatagal ng halos mahigit 1 buwan na maaaring makaapekto sa puso at kidney ng kababaihan. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Actually, ang menorrhagia, old term na yan. Dati, nung few years back, ang menorrhagia, ang ibig sabihin nun, malakas ka mag-mens or mahaba. Ngayon, may bago ng definition ang menorrhagia. Ang tawag nila HMB, meaning heavy menstrual bleeding. Para ano na siya, encompassing so many symptoms of vaginal bleeding. Ayon sa isang obstetrics and gynecology specialist na si Dr. Romeo Mendoza ng Makati Medical Center, ang heavy menstrual bleeding o menorrhagia ay nakakaapekto sa kalusugan ng mga kababaihan sa aspeto ng pisikal, mental at social. Ang heavy menstrual bleeding is any kind of bleeding na nakakaapekto sa babae both physically, socially, mentally, materially, pagpanay-panay. So, pag may ganun na simptomas sa babae, tinatawag na heavy menstrual bleeding.
or menorrhagia. Dagdag pa nito, pagkapatuloy pa rin ng pagdurugo o ang regla sa halos 6 na buwan, ito ay panganib sa kalusugan na maaaring humantong sa pagkakaroon ng anemia. At hindi lang yan, dahil may hindi magandang epekto rin ito sa puso at kidney ng mga kababaihan. Yung bleeding kasi, pwedeng acute or chronic. Chronic meaning 6 months ka na dinudugo and then unti-unti bumababa yung hemoglobin mo, nanghihina ka. Yung acute, that's also life-threatening. Kasi ang tao, pag nawala ng about 2 to 3 liters of blood, may effect yan. Parang that is a very severe anemia already, yan yung natawag. And that's life-threatening. So pwede kang mahilo, pwede kang could affect the heart, yung kidneys mo because less blood supply, no? Parang kang nasaksak minsan. Some bleeding is really very heavy na parang gripo na maana. Then you really have to control it. So in those terms, it's life-threatening also. Alamin ang iba pang detalye ukol sa menorrhagia. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatlumputsyam na tao ang nasawi dahil sa matinding pagbaha sa Rio Grande do Sul sa Brazil. Pinangangambahang tumaas pa ang bilang dahil mahigit pa sa 70 ang unaccounted for o nawawala. Napilitang lumikas ang libu-libong residente sa estado at halos kalahati ng mga lungsod nito ang apektado. May mga kalsadang nagmistulang ilog at marami ring tulay ang napinsala. Nagdulot din ng pagguho ng lupa ang bagyo. Nagbabala ang health officials sa Estados Unidos na nananatiling mataas ang banta ng H5N1 bird flu virus sa dairy workers. Hinikayat ng US Centers for Disease Control and Prevention ang mga magsasaka, workers at emergency responders na magsuot ng akmang protective gear kung may direkta o close physical contact sa mga may sakit na ibon, livestock, raw milk o contaminated surfaces. Inilabas ang babala kasabay ng isang liham na inilathala online sa New England Journal of Medicine kung saan nakadetalye ang kaso ng isang dairy worker na nahawa ng virus noong March at nagkaroon ng eye infection na natukoy bilang conjunctivitis. Napaulat ang nakababahalang pagkalat ng virus sa isang variety ng mammal species sa Amerika at pinangangambahang baka magkaroon ng malawakang exposure sa mga tao at magdulot ng panibagong global pandemic. Pwersahan ng pinaalis ng mga riot police ang pro-Palestinian protesters na nakikibahagi sa isang sit-in sa Sciences Po University sa Paris, France. Namalagi sa ilang gusali ang mga nakikilos protesta upang i-demand sa university na putuli ng ugnayan sa Israel dahil sa gyera nito sa Gaza Strip. Pagkatapos naman nito, nagtungo ang mga grupo ng mga estudyante sa Pantheon upang ipagpatuloy ang kanilang demonstrasyon. Pinasimulan na ngayong araw ang selebrasyon ng Month of the Ocean sa Siargao Island. Layo ng pagdiriwang na mabigyang diin ang pangangalaga sa ating karagatan at marine resources. Ito ang balita ni MJ Vasquez. Buwan ng Mayo na, panibagong pagkakataon.
expensive. Siyempre, when they stay, kahit pa homestay lang yan, gagastos sila. Tapos, they have very nice words to spread to when they return to their countries, and more tourists would be coming in. So, kailangan malaman ng mga local na ganyan pala ka-importante, kahalaga yung ating resources na dapat pangalagaan. Dagdag pa ni Amaro, nakatutok din ang kagawaran sa preservation ng Siargao, lalo na't ang Siargao Island Protected Landscape and Seascape o C+ ay kabilang sa 5 travel gem ng bansa. C+ in Siargao is one of our global economy model gem. 5 gems. So tututukan natin talaga, gagastosan natin. And now, one final message from our partners at UNTV Ocean Care Initiative. Palakpakan po natin sila. Kabilang din sa mga kinilala at nagpahatid ng message of support para sa Month of the Ocean 2024 ay ang Ocean Care Initiative ng UNTV. In partnership po with members Church of God International, sa pangunguna po ng aming CEO and President, Kuya Daniel Razon, at ang aming General Manager na si Mr. J. Eusebio, na sa awa at tulong po ng Diyos ay patuloy na magiging katuwang ang UNTV OCI na mapanatiling malinis ang ating karagatan. At bilang pakikisa sa Month of the Ocean, muli isang simultaneous coastal and waterways cleanup drive ang isasagawa sa pangunguna ng Ocean Care Initiative, katuwang ang MCGI Bible Readers, MCGI Cares, DANR at BMB. Pinasimulan ito kahapon May 3 sa mga lugar sa Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate City, Sorsogon at Albay. MJ Vasquez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan naman natin ang malaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Kaso ng pagpatay sa mamamahayag na si Juan Humalon, itinuturing ng lutas ng Philippine National Police kasunod ng pagkakaaresto ng pangunahing suspect sa Misamis Occidental. Case solved po ito dahil kung sa parameters po ng PNP, ang isang kaso po ay nakukonsidered case closed kapag ang suspect po ay na-identify at isa-ilalim po sa PNP custody at na-file po yung kaso. Mga may balak manggulo sa kauna-unahang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, binalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Let this also serve as a warning to those who may plan to threaten and derail this upcoming election. Huwag nyo nang isipin yan dahil ang kakalabanin na ninyo ay ang pamahalaan. Status claims ng mga overseas Filipino workers na nawala ng trabaho sa Saudi Arabia, personal na aalamin ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Kabilang dito yung sa Saudi claims na isusulong natin. I'll be going to my first trip will most likely be Saudi, which is not a surprise. Grupong Manibela umaasa pa rin palalawigin pa ng pamahalaan ang prangkisa ng mga tradisyonal na jeep na hindi nag-consolidate pagkatapos ng deadline. Kaya kami nananawagan sa ating mahal na Pangulo, sa Kongreso at sa Senado na matulungan po tayong ma-extend pa rin ito. Ang pinaka-endpoint sa consolidation is April 30. After that, pwede ka pa pumatada, pero pag binigay na sa iyo yung revocation, even the consolidation, hindi mo na pwedeng magawa. Deadline para sa franchise consolidation para sa PUV modernization. Nagtapos na. Mga humabol sa deadline ng franchise consolidation, kakaunti lang. Actually, hindi naman ganong karami na yung talagang humahabol. May mga ilan na humahabol na still na ina-accommodate namin hanggang ngayon upang makatugon sila doon sa deadline. Implementasyon ng roadmap para mapalakas ang e-vehicle industry, pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, nandoon yung mga concerns na pinapatutukan ni Presidente sa amin. And not only the fleet, not only the financing, but it's also the infrastructure kung saan ilalagay yung mga electric vehicle charging stations.
Barko ng BFAR at PCG binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard malapit sa Bajo de Masinloc. 3 Chinese research vessel na mataan sa Ayungin Shoal ayon sa Philippine Navy. It coincided with BK. It is their way of showing that they are not deterred, they are not scared by what is happening in the West Philippine Sea. Sinabay nila sa paggawa natin ng BK. Mga lugar na maaaring makaranas ng extreme danger level ng heat index, maaaring lumawak pa ayon sa Pag-asa. Recently, nakita po natin yung difference. Noong early April po, around 10 to 15 stations lang or areas lang sa Pilipinas yung nasa danger. And now, it's about 30, umabot na ng 40 stations or areas yung nasa danger level. So, na-expect natin na next month more likely. Maaaring kung hindi man madagdagan yung stations, ay yung magnitude ng heat index ay mas tataas. Aumento sa sahod at pagwakas sa kontraktualisasyon, sentro ng May 1 Labor Day protest. Hindi po pwedeng tuwing taon-taon magmamarcha kami para humingi ng pagtaas ng sahod. Bakit hindi natin magawa na kung ang mga presyo ay tumataas at ang inflation rate ay alam naman natin, kabisado natin, i-adjust natin ang sweldo batay sa inflation rate. Kasalukuyang minimum wage ng mga manggagawang Pilipino pinare-review ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. As President, I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions, with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. Pressure ng tubig na ginamit ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas lubhang mapaminsala. Pilipinas mananatiling profesional sa kabila ng panibagong harassment ng China. Ano bang bago? Water cannon. Water cannon pa rin naman ang ginagamit ng China. The only difference perhaps they are increasing the PSI, the pressure of the water. Napabaya ang bonfire tiniting ng sanhi ng grass fire sa Chocolate Hills. As of now, sir, under investigation pa yung cause. So, pero medyo leaning tayo sa mga unattended bonfire. Mabigat na traffic naranasan ng mga motorista dahil sa partial closure ng EDSA Kamuning flyover. Mga nakamotorsiklo, pinapakiusapan na iwasan munang dumaan sa service road. Kailangan po talagang paghati-hatian kaysa naman po magsiksikan lahat yan dito sa service road. Kung pwede, mas marami sa kanila ang kumana na at huwag magsiksikan dito sa service road. Kasi tandaan natin yung service road may stoplight po eh. So talagang tutukod at tutukod pagdating po dito sa service road. Mas maagang pasok ng mga empleyado sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila, nagsimula na. Ilang government employees nabawasan umano ang kalbaryo sa biyahe papasok ng trabaho. Maaga ka nakakapagpahinga. Hindi ka na i-stress doon sa traffic pagdating tapos sabay-sabay pang mag-uuwi ang karamihan. Nahihirapan ka pa sumakay. Alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam hindi pa rin babawasan sa kabila ng pagbaba ng level nito ayon sa MWSS. Na-retain yung 50 CMS or equivalent po ito ng around 4.3 billion litrong tubig po kada araw at nasusuplayan po natin yung 90% po na water requirement po ng buong MWSS service areas para hindi po tayo magkaroon po ng water service interruption. Negosyanteng si Cedric Lee at Ferdinand Guerrero inisyuhan ng warrant of arrest ng Taguig Court matapos mahatulang guilty sa kasong isinampa ng aktor na si Vong Navarro. Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy sa Manila, ipinatawag ng Department of Foreign Affairs kasunod ng water cannon incident sa Scarborough Shoal. Negosyanteng si Cedric Lee hindi pa alam kung saan ikukulong. Mataas na blood pressure iniinda. Denise Cornejo na ilipat na ng Correctional Institute for Women ayon sa Bucor. Kagabi, kinuna na kaagad siya ng blood pressure kasama yun natin sa ating standard operating procedure na maayos ang kanyang kalagayan at medyo mataas na kagabi na monitor, bumaba naman yan. Ngayong hapon ay tumaas uli. Hindi na natin mabanggit yung kwan pero nababahala rin ang ating doktor kaya ang monitoring natin is every 40 minutes.
Investigasyon kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez dahil umano sa disorderly conduct tuloy. Komite na hahawak sa reklamo giniit na hindi pamumulitika ang naging hakbang. Gusto ko lang po linawin that this complaint started because a case was filed against him. So the Committee on Ethics has to act on the complaint filed. So wala akong politika ho dito. Mga lumang jeep na hindi nakapag-consolidate binebenta at binibili lang ng 40,000 pesos sa Maynila. Kaysa naman kunin ng LTFRB, LTO, ganun, yung mga nagpapatupad dahil ano na talaga, hindi na tinanggap, hindi na nakarehistro yan. Kung ba kulurum, mas malaki pa ang multa, kulang pa yung jeep nila sa multa. At usapin sa gentleman's agreement dapat isantabi na. Patuloy na panggigipit ng China, mas dapat pagtuunan ng pansin ayon sa Navy spokesperson for the West Philippine Sea. I call this marites warfare. Magpakawala ng kwento na tayo mismo magdiskusyon, mag-away-away, and we will get sidetracked. Let's go to the issue. At sa salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Galatia 3:6 na nagsasabi, "Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katwiran." At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksiyan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.